Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Ako ba? Kasi may mga gustong manood at makinig sa salita ng Panginoon. Kaya ko po binibidyo yung mga gawain ng Panginoon, mga ginigiliw. Especially sa YouTube channel ko. Kala ko walang nanonood doon. Ang dami palang nanonood sa video ko kasi makikita mo yung mga views doon sa YouTube. No? May pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili bilang Mesaya, mga ginigiliw. Ang ibig sabihin ng Mesaya, tagapagligtas, Savior. Ibig niyang sabihin, yung pangako ng Diyos noong unang panahon na tagapagligtas, dumating na sa pamamagitan ng katauhan mismo ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. At sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, iilang tao lamang ang nakakaalam ng kanyang pagdating sa loob ng 30 taon mula nung nagsimula ang kanyang ministeryo, mga ginigiliw. Ang unang nakakaalam lamang ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagka-Diyos ay walang iba kundi si Maria na kanyang ina. Pangalawa, si Jose na kanyang ama. Sino pa? Yung mga pantas, yung mga wise men, yung mga pastol, si Ana, sino pa? Si Simeon. Sila lamang ang mga taong nakakakilala at nakakaalam ng pagka-Diyos at pagiging Kristo at Mesaya ng ating Panginoong Jesucristo. Not even the half-brothers and sisters of Jesus Christ. Hindi nila alam na yung kapatid nila ay siya ang Panginoong Jesucristo, na siya ay Diyos, mga ginigiliw. Marami siyang nakalubilo sa kanyang pagkabata, marami siyang nakausap, marami siyang nakalarong bata. Pero walang nakakaalam na ang kanilang kinakausap, siya ang Mesaya, mga ginigiliw. Kaya nung dumating yung panahon at sa panahon ng ating Panginoon, mga ginigiliw, sa kanyang panahon, in God's time, in God's perfect time, nabigyan siya ng pagkakataon na tumayo mismo sa sinagoga na yon upang basahin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Nasa Isaiah po yata yun. Yes, nasa Isaiah. Yung nakasulat sa Isaiah, ito ay propesiya ng pagdating ng Mesaya, ng anak ng Diyos, ng Kristo, ng Panginoon, mga ginigiliw. Sa kanyang pagbasa sa sinagoga na yon, o sabihin na lang natin sa templo, sa simbahan na yon, mga ginigiliw, at nung sinabi niya
na ang kasulatan na ito naganap na ngayon, nangyari na ngayon, nangyari na po ang salitang ito. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Alam nyo, ang nakita ng mga taong nakarinig at nakakita sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, nung nakita nila na sinabi niya na naganap na ang kasulatan ito, yung pagdating ng Mesaya, hindi nila tinignan. No? Yan ba ang Kristo? Hindi po. Kundi ang pinakinggan nila yung otoridad at kapangyarihan ng salita, ng pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo patungkol mismo sa kanyang sarili. Yun ang sinasabi niya po dito sa Lucas 4:16. Ang sabi niya, Lucas 4:18, nung binuksan niya ang aklat ni Propeta Isaiah. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Tapos inirolyo na po niya ang salita. At sabi niya dito, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Sabi niya po, natupad na sa aking katakuhan. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiling. Pinuri ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. May kapangyarihan at otoridad na pagbigkas, pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa salita na yon. Bakit? Dahil yung salita na yon, siya mismo ang salita na yon na binabasa niya, mga ginigiling. Kaya, di ba ito yung anak ni Jose at ni Maria, na may makapatid na Santiago, na may kapatid din na Maria? Yun ang sinasabi ng mga tao. Paano niya alam magbasa yan? Hindi naman nag-aral yan. Karpintero yan eh. Di ba? Taga Nazaret yan. Matagal ko nang kilalang pamilya na yan. Mahirap ang mga yan. Sinasabi ng mga tao sa kanya, mga ginigiliw. Kahit nung sinabi niya ang katotohanan na siya mismo ang salita na ito, na siya na ang ipinangakong tagapagligtas, na siya ang Kristo ng Panginoon, na siya ang Mesaya, maraming nagalit sa kanya at marami ang hindi kumilala at tumanggap sa kanyang bayan, sa kanyang lugar na kinalakihan, mga ginigiling. Nagalit po sila sa kanya. Kaya, alam nyo mga ginigiliw, kung bakit nagagalit ang mga taong ito,
Ano ba ang kadahilanan kung bakit sila nagalit at hindi nila tinanggap ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw? Dahil ang alam nila na propesiya na nakasulat sa salita ng Panginoon, ang alam nila na darating na Mesaya ay isang mayaman na parang David, parang hari na galing sa angkan ng mayaman, mga ginigiling. Subalit yung kanilang inaasahan na Kristo ng Diyos, hindi nag-aral, mahirap, karpintero. Paano sila ngayon maniniwala na siya ang anak ng Diyos? Ito lang ang logic. This is the logic. Kung dumating kaya si Kristo na mayaman, nakita niya kaya, naranasan kaya niya ang nagutom, umiyak, napagod, nauhaw, yung pinagdadaanan ng tao, naranasan kaya niya, mga ginigiliw? Baka andun lang siya sa kanyang templo, andun lang siya sa kanyang upuan, kumakain ng masasarap, pinaglilingkuran, umiinom ng alak. Siyempre, ganun ang hari eh. Pero baliktad, isang lingkod, isang abang lingkod, servant, ang dumating sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa totoo lang, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang angkan ay galing sa napakayaman na pamilya, ang pamilya ni Solomon at saka ni David. Kaya yun ang kinokontest ng mga pare. Tingnan nyo sa kasulatan. Sabi niya, hindi nila alam ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak sa Bethlehem. Doon lamang siya lumaki sa Nazareth. Kaya Jesus Christ of Nazareth. Mga ginigiliw. Yun ang kinokontest ng mga pare. Kaya yun ang kadahilanan kung bakit siya ipinapako sa krus. Dahil ayaw nilang kilalanin at tanggapin na siya ang Kristo ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya tinanggihan nila ang alok na pag-asa, tinanggihan nila ang alok na kaligtasan ng kanyang bayan. Nung siya, ipinahayag niya ang katotohanan patungkol sa Kristo ng Panginoon, mga ginigiliw. Na gusto pa nila siyang ihulog sa bangin at patayin. Ang mga taong mismo na pinagkatiwalaan sana ng Diyos na sila ang tatanggap sa Kristo ng Panginoon, pero sila pa mismo ang gustong pumatay. Katulad ng mga pari na ito na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita, pero sila pa mismo ang nagpapako at nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sa buhay natin, application naman tayo. Bilang nakarinig din ng salita ng Panginoon. Nung sinabi niya, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa atin na siya ang Kristo ng Panginoon. Tayo rin po ba? Tinanggap din po ba natin ang mga pahayag na ito ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? O katulad din po natin yung mga Hudyo na ito
na gusto rin nating ihulog ang ating Panginoong Hesukristo sa bangin. Gusto rin natin siyang patayin. Mga ginigilew. O tinatanggihan natin ang alok ng ating Panginoong Hesukristo ng kaligtasan. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang tao. Dahil hindi natin kayang iwanan ang ating relihiyon. O hindi natin kayang tanggalin yung mga Diyos-Diyosan natin sa bahay natin, sa isip natin, mga ginigiliw. I remember one time na I was being sent ng opisina namin para mag-attend ng isang grupo ng isang Knights of Columbus. Catholic po yata to, di ba? Catholic. Yung Knights of Columbus. Dahil alam nila na pastor ako, yung opisina namin, kaya ako po ang kanilang ipinadala dito sa Recom. So, nung andun na po kami, nalaman nila na ako ay isang pastor. Sabi ng isang pinaka-leader ng simbahan ng Knights of Columbus. Pastor, sabi pa niya sa akin, hindi ka pwede dito. Dahil hindi ka naniniwala sa Diyos namin na rebulto. At hindi ka naniniwala sa Diyos namin na si Maria. Sabi niya po sa akin. At ang tugon ko po sa kanya, mga ginigiliw, paano mo sasabihin, sir, na Diyos yan? Ginawa ng nililok yan ng kamay ng tao. Ang sinasabi niya sa salita ng Panginoon, sabi ko pa, God is a spirit, ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Sabi ko, si Maria ay ginamit lamang ng Diyos na naging ina ng nagkatawang tao na espiritu ng Diyos. Sabi ko sa kanya, sorry pastor, hindi ka pwede dito. Dahil hindi mo kinikilala ang Diyos namin. Sabi niya po, mga ginigiliw. Umalis na po ako. Kaya hanggang ngayon, ganun pa rin ang tao. Ayaw nilang kilalanin ang pagka-Diyos at pagiging Kristo tagapagligtas ng kanilang buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Mas kinikilala nila yung relihiyon nila, yung mga Diyos-Diyosan nila, yung mga lilikha nilang Diyos sa kanilang isipan, the other Jesus, or hindi nila kayang iwanan yung mga relihiyon na kinalakhan nila dahil doon sila sumisikat or nakikilala yung kanilang pangalan sa loob ng simbahan na yon, mga ginigiling. Pasukan mo man ang 4,000 relihiyon sa buong mundo, hindi ka maliligtas hanggat hindi mo tinatanggap at kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo na Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Kahapon po, this morning, I received a text message from my father. May natanggap po akong mensahe na galing sa aking ama. Nag-miss call siya kahapon. Hindi ko kasi nasasagot dahil nag-drive ko yata. Hindi ko alam kung saan pinuntahan ko. Opo. Ang sinabi niya, na natanggap ko yung mensahe ng aking ama. Barok, sabi niya. Birthday ni inang mo, tunubigat. Karawan ng mama mo bukas, sabi niya. Ikararagaman, barok. Tapno agtal namat tayo, hindi kararwana, ako na kanya. Alam niyo ang tugon ko sa kanya, mga ginigiliw.
Apay ngay kararagak, DJ kararwa tinatay ko na. Apay ngay kararagak, DJ kararwa nga adan, iti sidong ni Apo Diyos ko na. Ti kararaga, DJ si bibiyag nga tao ko ng kanya na. Si kakit di tagkararag tapos si katagtal na, ti kararwa na ako ng kanya na. Si katagkararag ko ng kanya na. Napakahang nga si katisumrat ti langit ko ng kanya na. Initan na lang di mensahe. Sa dayjay timbagak kanya na. A person dies at once and after that he will face judgment. Maminsan lang nga matay iti tao, ket kalpasan na isu iti pannakaukom. Dayjay ti bagbaga na di Hebreo 9:27. Mali da kaya isursuro ti dadto mga reliyon nga numatay ka agwalang-walang kanupay lang din about ti dagay ti kararwam. Agpasya-pasyar. Ti may kakurenta kanungal daw isuntukan no ti ulin di langit. Ni Hesus Kristo lang di bagbagana dito nga kalpasan iti 40 days. Yun lamang yung time na umakyat siya sa langit. Opo. Mga ginigiliw at iniwan niya ang kanyang banal na espiritu. Pati mo, taon inaramid dan. Di ba? Pati mo espiritu ni taon kasi di mo tinaramid dan sa bali ti Diyos, sa bali ti tao. Di ba? No si kakanatay kay tatang oras, awanin. Masentensyaan kang na insigida ora mismo. Hindi ka tatayo sa harapan ng Panginoon na kahit mamahaling barong ang isusuot mo. Ipadala man nila ang mga relo mo, yung mga gold mo. Hindi mo yan dadalhin sa harapan ng Panginoon dahil pupunta ka sa kanyang harapan naked. Hubot-hubad ka na tatayo sa kanyang harapan mismo at hahatulan ka kaagad ng Panginoon. Yung mga ginagawa ng ibang reliyon na ipapanalangin yung kaluluwa ng isang tao, pinagkakaperahan lang yan. Kung meron tayong susundin, the Word of God, salita lamang ang papaniwalaan natin mga ginigilid. Marami pa rin Kristiyano ang naniniwala sa mga superstitious belief. Hindi pwedeng pagsamahin mo ang superstitious belief at salita ng Panginoon. Hindi pwede. Dahil kapag pinagsama mo ang superstitious belief at salita ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa otoridad at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung meron man akong papaniwalaan, walang iba kundi ang salita ng Panginoon, mga ginigilid. Ito lamang ang pattern po natin sa ating buhay. Kung hindi po ito nakatala, kahit anong sasabihin mo sa akin, tatango lang ako, pero sa aking puso, hindi ko yan papaniwalaan. Hanggat hindi ito galing mismo sa salita ng Panginoon, mga ginigilid. Kaya anong ginawa natin nung nakilala natin ang Panginoong Jesucristo? Anong ginawa natin nung sinabi niya ang kanyang sarili sa atin? Nagbago ba tayo? Tinanggap ba natin yung katotohanan? O namumuhay pa rin tayo sa kasinungalingan? Hindi nyo ba alam ng kasinungalingan
kung ikaw ay umaayon at nakikinig pa rin sa kasinungalingan, ikaw ay anak ng dyablo. Sapagkat mula pa, sabi niya dito sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw, kung babasahin mo sa diyan, ang dyablo ay sinungaling na nung una pa man, sabi niya. Mga ginigiliw. Kahit kung meron man tayong dapat paniwalaan, it's only the Word of God. Kaya, kung gusto niyong makilala muli, makita ang ating Panginoong Jesucristo, makikilala natin siya at makikita natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita, through the eye of faith. Mas mapalad yung mga taong hindi nakakita sa ating Panginoong Jesucristo, katulad ng sinabi niya kay Tomas, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Napakapalad mo, Tomas, dahil nakita mo ako na muling nabuhay. Pero mas mapalad yung mga taong hindi nakakita sa akin, ngunit sumasampalataya sa akin. Mga ginigiliw, mas mapalad pa daw tayo kay Tomas. Hindi man natin nakita na literal ang ating Panginoong Jesucristo, pero naniniwala tayo sa Kanya. Mga ginigiliw. Kaya, kung nakilala mo ng Panginoon, nakita mo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. At kung hindi pa rin, wala pa rin pagbabago sa buhay mo, nasa iyo pa rin yung mga dati mong ugali, sinungaling, mapanira, magagalitin, ibig sabihin, hindi tunay na Kristo ang kilala mo. Baka ibang Kristo ang kilala mo. Other Jesus. Bakit sinasabi kong other Jesus? Dahil meron pang hinihintay ang mga Hudyo hanggang ngayon na ibang Jesus. At ang kanilang hinihintay na Jesus, yung sinabi ko kanina, Jesus na mayaman, na magre-resolba ng kanilang kahirapan at ekonomiya. Yun ang Jesus na hinihintay nila. Pero ang Jesus na sinasabi ko, yun ang Jesus na dumating na mahirap, naging dukha, upang sa kanyang pagiging dukha, nararanasan po natin ang kayamanan ng Diyos. Mga ginigiliw, yun ang sinasabi niya po sa kanyang salita. Kaya ang kanyang turo sa atin ngayon, you should be a servant of the servant. Dapat maging lingkod tayo ng iba, mga ginigiliw. Alam nyo, dito ako magtatapos, mga ginigiliw. Walang silbi ng kalaman ko sa maraming salita ng Panginoon kung walang pagbabago ang buhay ko. Mabaling ko may pangasiguro, yung mga bisyo ko natanggal ko. Diba? Yung kayabangan ko natanggal ko. Yun ang isang palatandaan na nakilala mo ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng encounter sa Kanya, nagkaroon ka ng pakikipagtagpo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya ang teolohiya,
This is not just a study of the Word of God, a study of God. Katulad ng sinabi ko, sa isang pagtitipon namin sa mga kasamahan ko noon na pastor, yung panalangin ko, hindi po kami nandito, Panginoon, upang pag-aralan namin ng pagka-Diyos mo, ang teolohiya. Nandito kami, Panginoon, upang magkaroon po kami ng pakikipagtagpo, encounter sa iyo, Panginoon, Lord God, Heavenly Father. Kaya, theology is not all about the study of God, but it is all about an encounter with the Lord Jesus Christ. Kasi ang nagbasa ng pagka-Diyos ng Diyos, yung mga theologians na yan, anong ginawa nila? Pinatay nila ang ating Panginoong Kristo. Yung mga pari na yan, na pinagkatiwalaan ng Diyos, sila pa mismo ang nagpapako at nagpapatay sa ating Panginoong Kristo. Yung mga nag-aral ng pastor, ng teolohiya, sila mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Kristo. Yung nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, sila mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Kristo. Kaya question ko ng kasamaan ko na pastor, mali yung panalangin mo, sabi niya. Kaya nga tayo nandito upang pag-aralan natin yung pagka-Diyos ng Diyos, sabi niya. Pastor, di kaparparehas mo lang ang dagi dyan nag-adal pagka-Diyos ni Apo Jesu Kristo. Ano na? Inadal dati pagka-Diyos na, isudang mo nang ipailansa, may saka nga nang ipailansa kanya na. Ayun yan. Hindi na siya umimik. Diba? So I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya, yung salita na ito, sana nagbigay ito ng inspirasyon sa buhay natin. Huwag nating tularan ang mga Hudyo na sila pa mismo ang gustong ihulog, ipapatay ang ating Panginoong Kristo. Magandang umaga, pagpalain ko ng Panginoon ang kanyang salita. God bless everyone.